Ganda ng pasilungan ng mga manok natin dito. Baba ng mahogany tsaka dalawang langka. Yan, tapos dito tayo tumatambay kapag hapon. Dito ako nagmamasid ng mga alaga nating manok. Dito yung iba nagpapasilong. Napakaganda pala ng topic natin ngayon dahil kakamustahin natin kung kamusta na ba yung market ng Black Australorps. Yan, no? Pero tignan nyo muna itong dalawang ito. Napakatatangkad mong mga manok. Yan, ito 3 months mahigit na po to. Yan, si Thanos at si Elastico. Yan, mas matanda na po yan si Elastico. Gaganda. Yan, so balik tayo dito sa Black Australorp na topic natin. Alam nyo naman na sa mga sumusubaybay ng mga vlog natin na itong dalawang pens na to ay ang Rhode Island Red. So, dalawang breeding pens na ngayon yan dahil nga malakas talaga yung market ng Rhode Island Red. Yan. So, kamusta na ba yung Black Australorp? Dito yung Black Australorp natin. Dito naman tumatambay yung mga Shamo native natin dahil kakaunti lang sila at limited stocks lang po. Yan. Shamo yung tatay. Yan. At Huluan ng Bisaya naman yung kanilang mga nanay. Yan. Dito sila nangingitlog. Yan. So, dito muna tayo sa ating Black Australorp na topic. Black Australorp, mas malaki, yan, mas malakas mangitlog, yan, based sa World Guinness Records. Ito yung mga Black Australorps natin, sobrang gaganda niyan. Yung kinaibahan lang sa Rhode Island Red, no, kapag sa katawan naman, mas mabigat yung may uwak ko. Yun yung kalaban natin dito, yung uwak na yan. Yan. Kaya nga palagi ako nag-harvest dito dahil nga dahil din po sa uwak. Yan. So, back tayo sa topic natin. Rhode Island Red, medyo manipis yung katawan nila kung ikukumpara dito sa mga Black Australorps natin. Yan. Black Australorps, sobrang solid ng katawan ng manok na to. Maganda talaga yung kulay. Masarap din po yung karne. Yan. Halos same lang naman sila ng karne nitong Rhode Island Red natin. Yan. So, napapansin ko lang sa karne nila, mas malambot lang ng konti itong Rhode Island Red. Yan, no? Based naman sa kanilang resistensya, yan, sa immune system nila, depende naman sa pagpapakain at depende din po sa pag-aalaga. Yan. Pero dito sa akin, dahil nga both yung pagmamahal natin sa kanilang dalawa na breeds, napapansin ko, mas malakas ang resistensya, no? Ng Black Australorp para sa akin lang. Yung iba naman nagsasabi na mas malakas yung Rhode Island Red, no? Depende kasi yan, no? Depende din po sa klase ng manok. So dito sa akin kasi halos same lang naman yung pag-aalaga natin, same ng feeds, same ng patubig, no? Same ng vitamins, yan. Same ng vaccine na ginagamit. Yan. Para sa akin, mas pabor pa nga kapag Black Australorp yung inalagaan, no? Kung binabasihan lang yung for meat and egg production. Yan. Pinagkaiba nila, no, pinagkaiba ng production nila sa meat. Yan, sabi ko nga mas mabigat to. Mas fast grower siya. Based din po sa mga ginagawa kong eksperimento sa kanila. Yan, mas mabilis lumaki or mas mabilis bumigat kapag nag-fattening tayo dito sa ating mga Black Australorps. Kita niyo naman yung babae na yan, no? Sobrang laki po. Yan, no? Itong mga ano po na to, mga bloodline na to nila, no, ay magkakaiba po dahil nga ibang mga breeders yung pinagkuhanan ko nito. Yung mga the best para sa akin, yun yung mga kinuha nating mga breeders. Kita niyo naman yung mga forma nitong Black Australorp natin. Yan. Itim na itim talaga. Pero for production type lang po to. Yan. Ito naman yung matanda na natin na Black Australorp. Sobrang tanda na po yan. 2022 pa ata. Yan. So, 3 years old na. Matanda na. Yan. Pero malakas pa pong mag-mate. Yan. Based naman sa itlog nila, halos same lang naman yung itlog ng ating Black Australorp tsaka Rhode Island Red. Yan. Mas large lang yung itlog ng Black Australorp. Yan. So, depende pa rin sa kondisyon ng manok natin. Yan. Pero kilala ang Black Australorp sa pangitlog ng mas malaking itlog na brown eggs. So, brown eggs din po yung pinoproduce ng Rhode Island Red.
Yan, mas malaki lang yung itlog nitong Black Australorp. Yan. Kaso nga lang sa market, ito na pag-usapan na natin yung market, no? Ang market po ng ating Black Australorp ay hindi po gaano kalakasan. Yan. So mas malakas po ang market ng Rhode Island Red. Yan. Dahil din po 'yan sa kulay, no? Mas maraming Pinoy ang gusto ng pulang manok. So which is yung Rhode Island Red. Yan. Yung origin nito ng Rhode Island Red, no, ay mula sa USA, no? At ito namang ating Black Australorp ay Australia. Yan, no? So sa mga crosses naman namin dito dati, ito na yung mga kinalabasan, no? Yan. Crosses ng ating mga Black Australorp dito din, yung iba. Yan. So hindi pa rin okay yung pakiramdam ko, no? Pero tuloy lang tayo sa pag-vlog. So kahapon wala tayong vlog dahil sobrang sama ng panahon at sobrang nabisi din po ako sa agrivet natin, no? So kumakahayod tayo kahit umuulan. Hindi tayo palagi dito sa manukan dahil may nagbabantay naman dito at may nag-aalaga. So yung ginagawa lang natin ay nagdo-double check lang tayo sa trabaho ng bata-bata natin na si Pogi. Yan, yung Rhode Island Red natin ang nagpapasilong. Yan, so para sa akin, maganda alagaan both, no? Kasi nga may mga buyers pa rin na bumibili ng mga Black Australorps natin. Yan. Dahil nga maganda itong pang-upgrade sa mga native chickens natin. Abot naman para sa pag-upgrade, no? Mas napansin ko mas maganda ang upgrading ng Black Australorp sa native chickens. Yan. Lalong-lalo na sa mga buyer natin na sobrang stricto. Yan, na gusto talaga yung gustong kulay ng native chicken na nabibili nila, itim lang or pula. Yan. Sa Rhode Island Red kasi, no, napapansin natin, or dito sa ating Black Australorp, halos lahat ng mga gusto ng iba, yung parang itsura daw ng Zampen, no? Yung Zampen na manok, which is galing sa Zamboanga Peninsula. Yan, color itim kasi yung kulay nun. Yan, kaya kung ganoon yung yung buyer ng mga native chickens nyo, yan, or upgrading native chickens, yan, mas maganda i-upgrade itong Black Australorp. Kung yung buyer naman gusto ng pulang manok, no, kasi nga may mga pulang manok din po katulad ng color ng darag, yan. Pero yung kulay kasi ng Rhode Island Red tsaka native, kung ipapares mo siya, mas dominante yung color ng Rhode Island Red. Yun yung napapansin ko. Yan. So, depende yan sa mga buyer. So, pag-upgrade lang naman, mas okay para sa akin ang Black Australorp. Mas mabigat siya, no? Panalo sa breeder. Yan. Pero sa karne din naman kasi ng Rhode Island Red, yan, maganda siya. Mas napapalambot niya yung karne ng native chickens. Native chicken kasi kapag kinain natin, like Kuluan ng Bisaya, yan, na crossbreeding natin ng native chickens, yan medyo makunat yung kanyang karne. So kapag ganun po, no, mas maganda kung halimbawa yung buyer ninyo naghahanap po ng medyo hindi masyadong matigas na karne. Yan, mas the best i-upgrade itong Rhode Island Red. Yan. Pero both po sila maganda pong i-upgrade sa mga sa mga breeders. Yan, no? Sa breeders, yan, mas malaki kikitain mo dito sa Black Australorp, mas mabigat. Yan, masarap naman yung karne ng kapag pinas mo siya sa native, masarap din po. Yan. Ito lang yung Rhode Island Red, no? Dahil nga mas malambot yung karne niya, parang mas napapalambot niya yung karne ng upgraded native chicken kapag in-upgrade mo yung native chicken mo gamit ang Rhode Island Red. Yan, no? So, yun lang po yung masasabi ko sa market ng Black Australorp, okay pa din, no? Maganda pa rin yung market nito, yan. Pero mas maganda ang market ng Rhode Island Red. Yan, no? So, yun kasi yung talaga ngayon, gusto ng mga tao, Rhode Island Red. Yan, kaya nga dito sa akin mas pinaparami ko rin yung Rhode Island Red ko. Yan. Black Australorp naman paparamin din natin kasi may mga bumibili din po ng mga Black Australorp pang-upgrade ng mga native chickens nila and for meat. Yan. Dahil nga maganda din po karne nito at mas mabigat siya. Sa itlogan naman, halos same lang po sila. Yan, no? Yun lang po yung masasabi ko. Both breeds the best, pero sa market sa ngayon, mas malakas ang Rhode Island Red. Yan, napapansin nyo pala, yung pangalan nito si One Eye, dahil bata pa po ito siya,
no? Siya po yung nakipag-sparring at yung mata niya natamaan. Yan, si Juan ay malaki yan, no? Solid na solid din po ito na lalaki. Yan. So, sana'y may natutunan kayo sa vlog na ito mga kaniti. Maraming salamat po. At abangan nyo naman yung vlog ko bukas.